Okay? Tuwa-tuwa ko at andito tayong lahat ngayon. Doon yung iba ay nasa, iba ay nasa duty. Ngayong araw ng linggo, last Sunday ko ngayon, huling linggo ng taon na 2025. Sa 31, lilipas na po ang taong ito na 25 at hindi na ito babalik kay Herman. Ito po ang isang katotohanan ng taong lumipas, hindi na siya babalik muli. Amen. So, yan po ang dahilan kung bakit pag tayo nagkakaedad, pag nag-birthday, sino po may birthday ng March? Birthday ng March, Christina. Pagdating po ng Abril, lipas na po yung birthday natin. May panibago na naman tayong taon. At kakasanayan ng mga tao na pagbagong taon, mayroong mga tinatawag na ang tawag doon, yung sa araw na sa taong ito, magbabago na ako, ganito na mayroon silang New Year's resolution. Alam po ba ninyong hindi naman nangyayari yun? Kung lasinggero nung hindi ako mag-iinom, pero pagkapasok ng 2020, lalo nag-isura pa, nagkakitagan pa. Kasi yung resolution ay hindi naman nakakatulong. Amen. So ngayon po, dito sa Bible na binasa ni Sister Phoebe, mayroong, ito pong sa Deuteronomy, ito po yung salita ng Diyos na sinabi ng Diyos sa mga Israelites nung sila nasa ilang. Nagbigay si Lord ng kanyang salita, nagbigay po siya ng kanyang promises, ng kanyang salita, ng kanyang mga utos, na kanilang gagawin. At mayroong pong promises. At ang mga pangako ni Lord, ang sabi po dito, mawapa sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So mayroon pong option. There is a promise, mayroong pangako, at ang pangako ni Lord ay hindi talaga na sumasablay. Nangyayari po yan. Sumasablay lang po yan kapag yung pinangakuan hindi ginawa, yung kanyang ipinagagawa. So makikita po natin dito, sinabi po niya na if you fully obey, sabi ni Lord, if you fully obey the Lord your God and do what is commandments, so kung ano yung mga utos ng sinabi, ang lahat ng ito, napansin ko pa ninyo ang lahat ng pagpapala. Sabi niya, yung pagpapala, papalain kayo sa inyong mga bayan, ang inyong bayan, pagpapalain, yung economy talagang uangat. Walang manghihirap, sabi diyan. Gagad ng ekonomiya. Alam mo yung pagbagsak ekonomiya ng Pilipinas? Napansin po niyo lahat ng sulok ngayon, lahat marunong manghingi. Ginagamit po yung Pasko. Pamasko po, lahat ang tinikilala. Nangihingi. Kasi bakit? Sign po yun na mahirap ang ekonomiya ng bansa. Kasi kung meron yan, nangihingi ba yan? Even yung mga religious people, nagbabahay-bahay, may sobre, kumakatok, ng mga kotse, nangihingi po sila. Sabi po dito, yung mga anak, pagpapalain, yung mga ani, yung lupain, yung mga hayop, yung imbakan, ibig sabihin yung bangko, o yung imbakan ng inyong butil at mga ani. Kung ngayon, bangko yan, o anumang bagay yan, pagpapalain lahat yan, sabi ng Panginoon. Pati yung mga nagtatangka sa buhay ng mga lingkod, at sabi niya, hindi magtatagumpay. Hindi magtatagumpay. Yung mga nagtatangka sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, hindi magtatagumpay. Tapos sabi niya dito, magkakanya-kanya nga pa sila ng takas sa takot eh. Tapos sabi dito, sa verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamali. Sabi, pag sinabing kamali, ito po yung mga storehouse. Sabi sabay-sabay, storehouse. Bodega. Kung ngayon, bangko, bodega ng pera mo. Bangko. Binigyan nga ako ni brother itong ng bangko. Yung lagay ng lalagyan. Ang sabi niya, bibigay ko na sa iyo, pastor, lagayan ko ng pera, hindi ko mapuno-puno. Baka ikaw mapuno mo. Sabi ko, baka ako mapuno mo. Kasi, lalagyan, iba ka. Siguro yung pag ngayon, laman siguro ng mga, kasi 1 kilo, ang 1 milyon, 1 kilo eh. Siguro laman 5, siguro 5 milyon. Sabi ni Jane, 5 milyon naman siguro din. O siguro, binigyan tayo, siguro, pero tayo ilalagay dyan marami. Hindi ko nga lang dala ngayon. Yung imbatan na yun. So sabi nila, pagpapalain kayo. So itong Deuteronomy, chapter 28, verse 1 to 8, is a promise and declaration.
So, noong ang mga Israelita dumating na sa lupang Kaanan, nagparty-party na ang kanilang mga mana. Sa Joshua chapter 24, nagkaroon po sila ng pulong at nagkaroon sila ng tinatawag na declaration. Ang sabi po ni Joshua, matanda na siya, "Tell me today," sabi niya, "sabihin niyo sa akin ngayon kung kanino kayo maglilingkod. Kung sa inyong mga Diyos-Diyusan o kay Yahweh. Sabihin niyo ngayon." Today is a declaration. So, yung mga tao po nag-declare na kami, maglilingkod kami. Kasi sabi ni Joshua, "As for me in my house, ngunit ako at ang aking angkan, ang aking household, ang aking lahi," sabi niya, "kay Yahweh lang maglilingkod." So, nakita po yung declaration. Ito yung declaration na ang bayan susunod sa salita ng Diyos. Gagampanan nila kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Marami tayong mababasa ng tinatawag na deklarasyon. Bakit yun? Palipas na si Joshua eh. Kaya sabi ni Joshua, today is a day of declaration. Magdeklara kayo kung kanino kayo, kung ganoon kayo o sa inyong mga Diyos-Diyusan. At sabi niya, gawin nyo ngayon, magkaroon kayo ngayon ng tinatawag na sabihin nyo, kumbaga yung mga patipunero, blood compact, may patulog ng dugo, na nakatibay na, till do as part tayo. Patay kung patay tayo dito sa ating katipunan na to para sa bayan. Ganon din ng mga Israelita, sabihin nyo ngayon. Magdeklara kayo ngayon kung kanino kayo. Kung sa Diyos kayo, kung Yahweh kayo, sundin nyo ang kanyang mga salita. Kung sa Diyos-Diyusan kayo, sige, bahala kayo. Pero kami at aming lahi, kay Lord lang. Sa aklat ng Ezra, mababasa mo rin yan. Si Ezra, bilang pari ng Diyos, nagsabi sa templong, binasa po niya ang kautusan at nalaman po nila na yung mga, even yung mga pari, yung mga Levita, nag-asawa ng mga hindi nila, kapwa Israelita. Kaya sa galing po ni Ezra, anong ginawa? Sinabunutan sila. At pinanumpa, nasabi na manumpa kayo, magdeklara kayo, nahihiwalay nyo ang inyong mga, kaya nga nauso yung mistiso nun eh, mistiso Hudyo, hiwalay nyo ang inyong mga asawang hindi mga Hudyo, mga Israelita. At sumunod kayo kay Yahweh. At ang sabi, nagdeklara mo ng bayan, opo, hinihiwalay namin. So nagkaroon ng suna. Nagkaroon ng tinatawag na mass, tawag natin dyan. Kumbaga sa Amerika ngayon, ngayong first week ng January, nagdeklara po ang Amerika ngayon si Trump na madalian ito. Na lahat ng papasok sa Amerika, mayroong face scan. Sabi ko, malapit na nga talaga. Ang sigil kami. Tapos, yung mga andong, mga hindi dokumentadong Pilipino, anumang bansa na nasa Amerika, i-deport ngayon. Kaya nga yung Pilipino, galing ng Pilipinas, dito nagpasko. Pagbalik niya ng Amerika, kulong. Ano yun? Ang tawag natin doon, yung immigrant. Immigrant po siya doon ng 20 years. Pabalik-balik sa Pilipinas, ngayon, kinulong. Bakit? Kasi ngayon lahat ng hindi tunay na Amerikano at hindi green card holder, aalisin sa Amerika. Kaya kawawa, napakaraming Pilipinong kababayan natin sa Amerika, iuwi sila. At iba, hinahanap na ngayon. Okay. So makikita natin, yung sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Isra, pagdeklara kayo ngayon. Kung nasusunod kayo sa salita ng Diyos, kung hindi, ititiwalang namin kayo sa lahi ng mga Hudyo. Sa panahon ni Nehemiah, ganoon din. Sabi niya, tinigilan natin kasi yung mga tao, nagtigilan na magdala ng mga first fruits, tithes, offering, lahat ng mga seeds para doon sa templo. Sa ano ng templo. Nagtumigil na sila nung si Nehemiah bumalik sa tinatawag na kay Haring Cyrus. Siyempre, buwan yun. Si lakbay, wala nang aeroplano ng araw. Siyempre, maglalayag, maglalakbay. Kasi po, lingkod po siya ng hari ng Persia. So, kanyang pagbalik, nalaman niyang wala na. Yung mga pari, nagbalik na sa kanilang mga nagtanim na, nag-alaga ng hayop. Bakit? Kasi wala na nagdadala ng, ayon sa salita ng Diyos, wala na nagdadala ng kanilang mga first fruit, ng kanilang tithes, kanilang offerings. Yung mga portion for the priest, hindi na lang dinadala. Wala na. Kaya yung mga pari at mga Levita, nagtrabaho sila. Sa galing ni Nehemiah, pinulong niya mga tao sa hindi ko kayo napatakot sa Diyos, hindi pa kayo nahihiyan yan. Gusto niyo naman tayong parusahan na naman ng Diyos. Kaya sabi niya, inuutos kong ibalik ulit. Tapos yung mga hindi naman dapat nandun sa templo, pinalayas ko niya.
Yung mga dating nanunuya sa kanya tinatayong templo na hindi naman Hudyo, nanunuyan doon ay kamag-anak ng pare. Ang sabi niya, palayasin niya, lahat ng gamit niya, ilabas niya sa templo. So ngayon, manumpa kayo, nasusunod kayo. Sabi ng mga nasusunod kami, dadalhin na namin lahat ng klase ng offerings na hinihingi ng salita ng Diyos. Dahil pinagpala sila. Kaya nanumpa sila, nasabi niya kami, mababasa niyo sa Nehemiah na kami, nagpo-promise, nag-uot na I will bring back uli yung mga dapat na dadalhin sa templo ng Panginoon. So ngayon, makikita po ninyo yung Deuteronomy 28 is a promise. Sabi sa promises. Tingnan sa verse 1. Sabi niya, sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh sa inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balak ng lupa. Okay. Kung susundin lamang. Sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Tingnan niyo sa King James. Pag pinuntahan natin ng King James, sabi ng King James, sabi niya, and it shall come to pass if you those should hearken diligently, say the word diligently, unto the voice of the Lord, thy God, and to observe and to do all His commandments. Ang nakalagay din, to observe. Sa Greek word yung salitang observe, shamar, nang ibig sabihin to keep guard, to keep heed, o to have charge, ibig sabihin po niya. Ibig sabihin, kung babantayan natin ang salita ng Diyos, sabihin babantayan. Ibig sabihin po, kung aralin natin ang salita ng Diyos at ipamumuhay natin yon, ang sabi niya, ang lahat ng promises na ito matutupad sa inyo. Now, tanong, kung hindi naman nag-guard sa salita ng Diyos, hindi pinabuhay, ang tanong, magaganap ba yung mga pangako ng Diyos? Kahit anong klase pang selebrasyon ang gawin mo pang Pasko at Bagong Taon, at bumili ka ng ano-ano bang mga natutunan natin na wala sa Bible, walang mangyayari sa atin. Remember, gusto ko malaman po ninyo na ang ating future ay nakabase sa ating mga ginagawa ngayon. Our future, o ano man nangyari sa buhay natin, is the product kung ano ang ginawa natin. Sabi ng kawikaan, batihin mo ang gatas at magkakaroon ka ng mantikilya. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapa at dudugo ito. Sabi niya, humanap ka ng gulo at mapapaaway ka. So ano ibig sabihin ng kawikaan, ng wisdom? Laging, ang resulta ng ano man nangyayari sa ating buhay ay resulta ng ating mga ginawa. Makinig kayo mabuti. Bilang mga anak ng Diyos, ang ating future ay nakadepende sa pagsunod natin sa kanyang salita. Remember, si Jesus, nung siya'y nangangaral po si Jesus, at maraming tao, at sa tindi na kanyang pangangaral, namangha po yung mga tao, at isang babae ang tumayo at sumigaw, at ang sabi, mapalad ang babaeng sa iyo'y nagbuwal. Sinagot po siya ng Panginoon, mas mapalad ang taong tumutupad sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung mapalad yung nanganak sa akin, mas mapalad yung taong mamumuhay o ia-apply ang salita ng Diyos. One time, meron si Lord, nangangaral po siya, napakaraming tao sa isang malaking bahay, at siksikan ng mga tao at walang makapasok. Biglang dumating ang kanyang nanay, si Maria, at ang kanyang mga kapatid sa laman. Bakit dumating? Sapagkat may nagsabi na si Jesus daw ay nasisiraan ng bait. Kaya pinuntahan po siya ni Maria ng kanyang mga kapatid at hindi makapasok, kaya nagpabili na lang. At ang sabi, Lord, yung inyong pong ina at mga kapatid ay nasa labas. Sino na nakabasa noon? Nabasa niyo na yun. Okay, salamat sa Diyos. Ngayon, anong sagot ni Lord? Sino ang aking ina at mga kapatid? Tinuro po niya mga lalad, natutupad sa salita ng Diyos. Sabi niya, sila ang aking ina at mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Ang itinuturing na pamilya ng Diyos, yung mga tumutupad lamang sa salita ng Diyos. Kaya magaling tanda natin, ang sabi niya, salita mo, panghahawakan ko, may ulang. Ano dapat? Salita mo, ipamuhay ko. Kasi kung hawak lang, parang kumapit ka lang, hindi mo naman gagawin. Naniwala lang. Maraming mga naniniwala sa Diyos. They believe God, pero never obey.
Kaya maraming pupunta sa impyerno kasi naniniwala na sa Diyos, pero never na sinunod ang salita ng Diyos. Paano ba namin susunod ng Diyos? Ito ang instruction, ang Bible. Naniniwala kayo sa Diyos, pero wala kang Bible, hindi ka nag-aaral nito. Paano mo susunod ng Diyos? The Bible is the only instruction of God sa atin para mayroon kang ipangatay. Kaya mayroon pang katas ng kanina nyo, pangako mo, aking pangahawakan. Maganda siya. Napakaganda niya. Isang kanta na nag-declare na siya nakadepende sa promises of God. And what is the promises of God? Even the Israelites, binigyan nila ng promises na matutupad sa kanila yun kapag ginawa nila yun. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Diyos. Sapagkat sabi ng Bible, ako ang alpa at ang omega, ang simula at wakas. Hindi nagbabago ang Diyos hanggang ngayon. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Kung i-apply natin ang salita ng Diyos, kung ano nakasulat, ipamumuhay natin yon, at hindi natin gagawin yung mga bagay na opinion ng tao. Alam ko ba ninyo, napakagandang sundan natin. Alam ko ba ninyo, binibless tayo ng Diyos, hindi dahil sa motibo natin, makinig yung mabuti. Hindi tayo binibless ng Lord dahil sa ating motibo. Kahit gaano pa kaganda ang motibo mo, kung hindi yan ayon sa salita ng Diyos, hindi ka pa rin binibless. So, binibless tayo ng Lord sa pagsunod sa Kanya. Salita. Halimbawa, si Saul. Sino nakapasa si Kaya Saul? Si Haring Saul, pinili ng Diyos na maging hari. Pinahiran ng langis. Anointed. Pero rineject din siya ng Diyos nang siya sumuhay sa Diyos. Bakit? Mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ang sabi niya, di mo ba alam na ang pagsunod ay higit sa anumang handog? Sabi niya, obedience is better than sacrifices. Ano ang utos ng Panginoon salita ng Diyos? Ito ang salita ng Diyos kay Saul. Sabi niya, dumating ang salita ng Diyos kay Samuel at sabi, mahal na haring Saul, ito ang salita ni Yahweh para sa iyo na iyong gagawin. Sabi, ito yung tutuparin mo. Sabi ng Panginoon, inuutusan kita, gawin mo ang aking salita, pumunta ka sa lahi ng mga Amalek, lipunin mo silang lahat. Sapagkat, nung mga Israelite naglalakbay galing sa pagkalibot sa Egypto, sinalakay niya ito, hindi niya ito tinulungan. Hindi na pinadaan, sinalakay pa at maraming namatay. Kaya sabi ni Lord, sabi ni gusto kong mabura sila sa mundong ito. Kaya wala na natirang Amalek kasi pinabura. So malinaw po ang utos ni Lord. Ubusin silang lahat, pati mga hayop. Ibig sabihin, matanda, bata, guwapo, at hindi guwapo, pangit, o ano man, itsura, dalaga maganda, sexy, hindi sexy, lahat yun, ubusin. Pati mga hayop pala, kayong magdadala ng kahit ano, sunugin, kahit ano, ginto, ano man, huwag kayong magdadala, basta sunugin, sabi ng Diyos. Walang ititira. Pakinig kayo mabuti. Sinunod ba ni Saul? Bakit? Bakit hindi sinunod ni Saul? Dahil ba matigas ang ulo ni Saul? Hindi yun. Pagkat may motibo ni Saul, mayroon siyang sariling opinion. That if you obey to God according to your opinion, then you are wrong. Ang salita ng Diyos, salita niya. Kung ano yun, yun yun. Pag sinabi nyo na magbigay ka, alamin mo kung anong klaseng magbibigay yan. Ang ikaw po ba, tama pa, mamanang mayaman mo yan. Ano sabi ni Lord? Ubusin. Kaya nung dumating na mayroong ingay, sinulubong si Samuel, sabi niya, sabi ni Saul, kung tuwa siya, ito, ginawa ko ng pinagagawa ng Diyos. Sabi ni Samuel, bakit meron akong naririnig ng mga iyakan at atuman ng bata? Bakit? Hindi pinatay ni Saul yung mga matatabang mga hayop. Pati yung mga magagandang dalaga na pwede maging asawa, itinira. At yung hari nilang, itinira para sa kanyang karangalan. Pero utos doon na lipuling, wala na siyang dadaling, hindi na lang. So ngayon nangyari, kaya sabi ko ng Bible, nangihinayang ako sa pagkahiran ko kay Saul, sabi ng Diyos. Listen to this. Nawala po siya sa pagkahari dahil sa kanyang disobedient. Kung mayroong salita ng Diyos, yun dapat ipamuhi ng tao. At kung gagawin po natin yung salita ng Diyos, yun ang i-apply natin, yun ang ipapractice natin, sisiguruhin ko po sa inyo, ang pangako ng Diyos matutupad sa inyo
sa atin, sapagkat salita ng Diyos ang ating pinamumuhay. Nag-unawaan yung mga kapatid, natanggal si Saul sa pagiging hari at ang kanyang angkan dahil sa hindi niya pagsunod. Dami pati ang kanyang pamilya. Nag-preserve lang si Jonathan dahil kaibigan ko siya ni Haring David na pumalit kay Saul. So anong ibig sabihin nito? Napansin niyo pati si Jesus, mas papalag ang mga tao tumutupad. Kaya mayroong salita, nakakatakot na talata sa Biblia, yung sa Lucas, sa Mateo, na sabi niya, hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng aking amang nasa langit. Kundi iyon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Not all religion says Jesus is Lord ay papasok sa langit. Ano daw? Yun lamang church o yun lamang iglesia na ang ginagawa na mumuhay sa salita. Kaya sa atin, meron tayong devotion. Kaya, kumusta ang inyong devotion? Kaya nga Sister Wing, hindi nagsisid ng devotion. Sinigol kanina. Pero yung devotion mo, kumusta? Tuloy naman daw. Kasi walang send. Hindi ko nakikita. Buti si Wendy, naghahanap pa yung walang nagdala ng devotion. Nagsasabi, good morning ho, Pastor. Gusto ko yung nasa devotion mo. Diba? Mahalaga po yun. Paano tayo makakapamuhay ayon dito kung di tayo dito engage? Lalo ngayon, nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Yung signs. Kung nanonood kayo sa social media, tingnan po nyo. Bumukas na, even sa YouTube, even sa Facebook, nag-declare na yung mga rabbi, sabi niya, dahil sa pundo ng Amerika, pinunduan ng Amerika ang pagpapatayo ng templo. So Amerika nagpatayo ng third templo. Ngayon, ginagawa ng third templo. Sabi ko sa inyo, pag nangyari yan. At ngayon, nagsisimula na. Yung mga deklarasyon ng bigla na lang nagsasabihin. Ngayon, wala nang papasok sa Amerika na hindi kung ako pumunta sa Amerika. Pagdating ko pa lang, face scan na yan. At pagkatapos, monitor lahat ng aking pupuntahan. Gano'n na po ngayon big. So ngayon, makikita nyo, hindi isa-isa na po lahat ng mga bansa na yun na, o ngayon, yung ICC, sinanksyon na ng Amerika. Kaya si ICC hindi na makakapag-aristo ng mga gusto nilang ipakulong. Kaya si Bato, libre na si Bato, wala nang ICC hahanding sa kanya. Sinanksyon ng Amerika. So makinig kayo mabuti mga kapatid. Kung ngayong araw na to, mga taon na to, itong taon na to, hindi tayo susunod sa Diyos, hindi natin aaralin ang salita ng Diyos para ipamuhay, magpiligo po tayo. So ang ating future, bibless po tayo ng Panginoon, ibibless tayo ng Lord, dahil tayo sumusunod sa salita niya. Napansin nyo, balik tayo kay Saul, maganda naman ang motibo ni Saul. Ano ang motibo ni Saul? Ulitin ko muli ang salitang ito. Ito yung isang quotation na natutunan ko. Binibless tayo ng Diyos hindi dahil sa ating motibo. Binibless tayo ng Diyos dahil sa ating pagsunod sa kanyang salita. Ulitin ko po yun. Ano nga ulit? Binibless tayo ni Lord hindi dahil sa ating motibo. Binibless tayo ni Lord dahil sa ating pagsunod sa kanyang salita. Ano ibig sabihin, pag-apply natin ang kanyang salita. Mabuti naman ang motibo ni Saul. Ano sabi? Biniyag ko yan, sabi niya, yung matatabang baka na yan upang dalhin para ihandog kay Yahweh. So ang purpose talaga ni Saul, ang motive niya maganda naman. Tanong, pangit ba yung motibo ni Saul? Pangit pa. Ang motibo niya nga dadalhin sa pagsampay. Yung offering niya nga di ba? Magandang offering, magandang sin offering yun. Sabi niya, napakarami nun, matataba. See? Ang ganda ng motive niya. Pero balikan natin, ano nga ba ang sabi ng Yahweh? Ano nga ba ang sabi ng Diyos sa kanya? Ubusin mo. Tapos nung ito na, nasita na siya ng Diyos, nasa pamamagitan ng propeta, sabi sa ginawang pagsuway, di mo pa alam na ang pagsuway ay mas mahalaga kaysa ito. At ang pagsuway sa kanya ay sintikas ng pagsampa sa Diyos-Diyosan at pangkukulam. Yun sabi. Parang mangkukulam niyan. Yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos, ay parang ka nang kukulam at sumasampa sa Diyos-Diyosan. Yun po yun eh. Disobedience is like and witchcraft doing. O kaya, pag-worship sa mga idols. Hindi pagtupad sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, mas maparal ang mga tumutupad ang salita ng Diyos. At
Sino ang aking mga kapatid at ina? Yung mga tumutupad. Ibig sabihin, ang tinuturing na pamilya ng Diyos, yung nag-a-apply, nagpa-practice ng salita ng Diyos. Yan ang pamilya ng Diyos. Kaya malaki yung first week ng January, kaya may tuturo ko sa inyo. Now, tingnan po ninyo yung pagsunod sa Panginoon mag-alaga. Ano yung motibo ni Saul? Maganda naman. Pero rineject. Dahil hindi po niya sinunod ang salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Yung maliwanag na instruction na pinagagawa sa kanya. Nandiyan po kayo mga kapatid, naintindihan niyo ko. So, pagkatapos po siyang ma-check, ano nangyari? Gumawa po siya ng kanyang sariling opinion. Napag-usapan po kasi namin at ng aking mga tauhan, ang sabi niya, natakot po ako na sa aking mga tauhan, kaya, ano daw? Pumayag siya. Pumayag siya sa opinion ng kanyang mga tauhan. Hari siya. Siya ang masusunod sa lahat ng mga. Siya ang may taglay ng instruction, hindi yung kanyang mga tauhan. Ano sabi niya? Natakot ako sa mga tauhan, kaya pumayag ako. Dahil yung mga matataba at yung magagandang mga dalaga, upang gawing asawang alipin, o plan nila. May asawa na sila, tutusan pa. Hindi ko. Galing ang plano niya. Ano pa doon? Dinala niya pa yung hari ng Amalek. Kaya sa galit ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Samuel, tagkarin mo na. Kaya si Agag, tinagdag. Siguro naman, sabi ng hari, hindi ko papatay. Kung paano linipol ko ng mga Israelita nung paano maglalakbay, ganoon din ang gagawin sa iyo. So whatever you sow, you reap. Ano yung sabi? Kung anong tanim mo, yun ang harvest mo. Kaya, kung tayo ngayon, nagtanim tayo ng hindi pagsunod sa salita ng Diyos, maaari tayo ng walang harvest. So, mahalaga ang salita ng Diyos. So ngayon, deklarasyon natin ngayon na, okay, mag-deklarasyon tayo ngayon. Ano ba gusto nyo mga deklarasyon ngayon sa pananalapi? Sino gusto dito ang gumanda ang ating pananalapi, ang ating hanap buhay, ang ating pamakman? Na ang iba naghihirap, ito, masinso ka. Alamin natin kung anong susi dito sa Bible. Amen po ba? Yung kami nga, nakikita mo kahit at paano ng mga nagkakasakit. Si Jen pa, 25 kayo ng lulos bawal eh. Kagabi lang na sa ulian. Sinundo ko po. Walang panlasa, masakit ang ulo, mahinang katawan, nandun ka siya. Nagulat nga lang, pag-gising ko ng mga alas 3, gising na. At nagkakanta-kanta na ako niluto na ng pancake. So, maganda ng pakiramdam na ngayon. So, nakita ko, sa aming mag-asawa, ina-apply namin yung salita ng Diyos. Sino po dito may utang? Taas ang kamay. May utang. May mga utang. Gusto nyo? O, hindi mo. Wala tayong utang. Maganda yun. So, ako nagpapasalamat sa Diyos. Noong karaang 2023, 2024, may utang ako. Ngayon, 2025, free na ako sa utang. Kaya may lakas akong loob na mag-praise na bawal ang utang. Why? Na-apply ko. Nung in-apply namin ang salita ng Diyos, totoo pala siya. Palalayain ka niya sa lahat. Kaya kahit magkasakit-sakit, madaling mag-recover. Sapagkat protektado nga ng Diyos. Alam po ba ninyo na yung pagtupad sa salita ng Diyos tungkol sa pananalapi, kung aaralin mo, may gagawin ang Diyos para sa inyo, para sa atin. Yung lang types, kung maaralin mo ang types, ang tanong, yung ikaw po ba, dapat pa bang gawin natin? Ang sabi ng iba, dahil nagtuturo sila walang ito po, kasi never daw po nilang nabasa ng mga apostol ng turo sa ito po. So kaya gumawa sila ng aral, huwag na tayo mag-ikapo. Samantala, babasahin natin ang Bible, silent ang Bible. Hindi sila nagturo na huwag mag-ikapo, hindi nila nagturo na bawal ang ikapo. So kung silent ang Bible, dapat silensyo rin tayo. At so problema ang iba gumawa ng kanilang aral. Kaya even sa, mabuti lang sa sabi nata, sabi nga ni Pastor Larry, hindi, bago na. Nag-iikapo na sila. Nagturo ako sa seminar, speaker ako. Kinalaban din naman ako nung mga hindi nag-iikapo. So, nagkaroon ngayon ng alam ng iba yung natin sa seminar. Pero yung mga tao nakakinig, tama po siya. Sabi, tama si Pastor. Kaya pag uwi nila,
Dinabanan ako doon, pero pag-uwi nila, nag-apply sila. Kaya pinagpala sila ngayon. Wala kang mababasang si Jesus Christ, ibinawal ng ikapo. Actually, Matthew 23:23, at sabi niya, tama na gawin ninyo ito. Sabi niya, right, ito, na gawin ninyo itong latter, pero huwag naman yung iniglip, yung former. Ano ibig sabihin niya? Bakit kinalimutan kasi kayo, yung kayong mga nagtuturo. Sabi niya, meron kayong kinalimutan nyo ang justice, yung righteousness, yung mga bagay na dapat naunang ginagawa. O nga, nag-ika po kayo, pati maliliit na mga tithing, mahigpit sila. Pero meron naman silang kinalimutan. Pero sabi ni Lord, tama na gawin ninyo ang pag-ika po. Bakit sinabi nyo na tama? Sapagkat salita ng Diyos kasi yun. Never po niyang binago yun. O iba naman sabi dahil si Jesus Christ daw po ang dulo ng utusan, kaya lahat ng mga utos na tapos kay Kristo, kaya kay Kristo wala nang tithing. Pero sa New Testament, mababasa po natin, yung mga Israelita ay isang bansa na kung saan tumatanggap ng gano'n. Ngayon, pagdating sa church, pamamahala po ang kailangan. So, libre po ang lahat na gawin yun. Malaya tayong i-apply ang salita ng Diyos kung hindi apply. Kaya sabi dito sa Bible, if you fully observe, ibig sabihin, yung mga mag-o-observe, yung mga mag-a-apply, yung mga gagawa dito, ibig sabihin, pagpapalayan, yung hindi, aalis siya ng hindi niya pag-apply. Kaya nga ang challenge ko ganito. Sabi ko siya, okay, gawin natin. Huwag ka mag-ikapo, ako mag-ikapo. Tapos maghamping tayong dalawa. Salita ng Diyos ito eh. Makikita niyo kung talagang ito. Salita ng Diyos. Okay, nahamuli ko po kayo, huwag kayo mag-ikapo. Tapos, ako mag-ikapo. Paghambingin natin ang ating sarili. Si Brother Bobby, sinubok niya yan. Sabi niya, hindi ako mag-ikapo. Subukin mo nga yan. Hindi naman siya tumagaling. Tanungin mo siya. Sabi niya, ang hirap. Personal testimony po niya yun. Yung tipong parang mag-uulam ka na lang ng lechon manok. Anong lechon manok? Chichiria po yun, hindi yung lechon manok na lang bibili doon. Kaya sabi niya, mahirap talaga hindi susunod sa salita ng Diyos lahat, alam mo. Sabi, if you fully observe po niya, hanapin niyo sa Bible. Ito. Yung klase ng mga offering sa Bible, yun ang aralin po natin. I-observe po natin yun at gawin po natin yun. Pero yung offerings, maraming klase itong offering sa Bible. Ang tawag po din ng Bible seed. Ang sabi po dito sa Galatia, tingnan nyo sa Galatia. Kaya nga sabi po dito, kung gawin po natin yan, isa lang ito sa mga pinagagawa ng Panginoon. Pag binalikan po yung Deuteronomy, 26, 27, 26, atras, puro po yung commands na dapat gawin. Kasama na po doon yung first fruits, tithing, offering, tapos yung portion po na priest, lahat na, pati mga harina, mga langis, na kung saan belongs to, kung saan mapupunta, gawin yun. Sabi niya, pag ginawa niya, sabi niya, hindi na mawawalan. Ang iba, nangangaral po, ang iba nag-aaral, nakapokus lang doon sa promise, hindi nakapokus doon sa utos, ay walang nangyari sa kanila eh. Until now, mayroon mga pinapagawa ang Panginoon sa atin. Kung gagawin po natin ito, yung offering, mababasa po natin ang offering sa Old Testament hanggang sa 4 na Ebanghelyo. Ibig sabihin, nagbantay sa offerings, di po ba? Yung babae balo na nagbigay ng isang pusik o isang pilak, isang pera, na pinakita sa mga lagad. Sabi niya, yung babae yun, higit na pagpapalain. Sabi nga ni Brother Itong, hindi ko pa nagawa yun kasi yung binigay ng babae, kung kabuhayan niya yun. So 100% po yun, hindi po yung 10%. Wala pa nakagawa nun. Mayroon pong gumawa niya sa aklat ng mga gawa, yung mga nagbenta ng kanilang malupa, at pagkatapos, ibinigay po nila sa Panginoon. Mayroon nga gumaya eh, di ba? Si Sapphira sa kasi Ananias. Kaya namatay naman yun dahil nagkupit sila eh. Dinagdag nila eh. Di po ba? So 100% din po yun. Kaya si Bernabe, dating Mose, pinangalan ng Bernabe dahil ginawa niya rin yun eh. Pero lumag po siya sa apostolic ministry ng Panginoon. Kaya nagamit si Lord.
So makikita natin, yung mga tao nag-apply, binibless talaga ng Panginoon. Basahin po nyo, even yung ano tawag yun, ang aklat ng, ay ang lugar ng Macedonia, pinagpala sila ng Panginoon. Hanggang ngayon, nasa Bible, nakababasa natin. So malaya po tayong gawin. Yung pag-ika po, hindi po yung pinipilit kahit kanino man. Pero yan po yung utos na dapat gawin ng sino mang sumasampalataya sa Panginoon. Kung gagawin, kaya nga, yung mga tirang lahi ni Jacob, pag binasa po natin ang Malakyas, ay pag-asa pa kayo, kayong mga lahi ni Jacob na natitira. Sabi ko gano'n, may pag-asa pa kayo. Ang kaso nga kung ikinabit sa kanila, pag nanakaw, kung sa mga hindi nagdadala ng nagbibigay, hindi nag-a-apply, nagnanakaw. Masakit yun. Tuloy na isang katotohanan. So nga ating panahon, nasa sa iyo kung i-apply mo o hindi. Pero dito sa ating social study, starting ng January, ay lahat po ng titers, pinare-record ko po clearly. Tuwing magbibilang po, naka-record po yun. So lahat po ng titers, ay may record po yan, at ginagawa ko, sabi ko monthly, tapos ipapadala ko po yan sa messenger ng lahat ng involved. Kaya ang request natin kay Sir Pipi, lahat po ng titers, may sobrang sarili. Para magbigay lang dito, tinitingnan po nila para makabuo po tayo ng libro na kung saan yung mga nagtatapat talaga sa Panginoon talagang nag-a-apply. Ang purpose ng monitoring ay para malaman natin kung nagtatapat sa Diyos o hindi. So lahat ng disciples dito ay i-monitor po natin ang inyong types. Hindi para tingnan. Kundi titingnan po natin kung sinusunod po natin ang salita ng sunnah. Para ma-observe po natin, ang kaibahan ng nag-iika po at ang hindi nag-iika po. Yung nag-offering sa hindi nag-offering. So yung types, ina-applyan mo ngayon kasi may manage po ng simbahan. Ang offerings, ginagawa po yan. Yung project hagay, ginagawa po natin yan. Yung project hagay, meron tayong project hagay dyan. Dahil po yan ay biblical. Halimbawa, sa Old Testament, meron yung pagtatayo ng templo, nagkaroon sila ng project. Sa New Testament, mayroong project dyan na mabasa natin. Actually, ang aklat ng Corinto, 1st and 2nd Corinthians, is a project. Diyan nagkaroon ng proyekto. At ang proyektong yan ay pinasimulan ni Titus. Si Titus po ang nagsimula. Kaya nga sabi ni Pablo, pinag-usapan si Titus na yung sinimulan niya, tapusin niya. Ano po bang project ang mababasa natin sa 1st and 2nd Corinthians? Ang proyekto pong yan, ng pag-aabulian, ng pag-aambagan ay proyekto po na dadalhin po sa Jerusalem. Kasi nung panahon na yun, ang Jerusalem ay tinatawag na taghirak. Kung mayroong famine na nangyari, mayroong pong taghirak na panahon sa Jerusalem na ang mga kapatiran doon ay naghihirap. Kaya ang ginawa po ng mga kapatiran na nasa labas ng bansang Israel ay nagkaroon ng, kasama na nga po ang Corinto, Macedonia, yung mga simbahan sa Asia, ay nagkaroon po ng offering ito para po ito dalhin. At ito po ay well monitored dahil habang ito po kinokolekta, ang bawat representative ng mga iglesia ay meron pong representative na nandoon, ay mga tapat na mga tao na sila po ang tumitingin. Kaya nga sabi na ako sa Pablo, pagkala sa Corinto, naging mainit kami dito upang maparangalan namin, hindi lamang para sa tingin ng tao, kundi sa tingin ng Diyos. Si Apostol Pablo, ganun kaingat pagdating sa pananalapi. By transparent report. Ganun din ang gagawin po natin sa iglesia natin. Meron po tayong transparent report dito. Kaya meron po silang Project Jerusalem. Sabihin sa Project Jerusalem. Nung panahon ng unang maalagad, Project Jerusalem, ang proyekto ng mga iglesia sa labas ng Jerusalem ay magkaroon ng offering o ng seed para ipadala sa Jerusalem. Yun yung time na yun. Kaya mayroon pong 1st and 2nd Corinthians na mababasa natin. At dyan din itinuro, yun yung portion para sa mga ministro o sa mga tagapagturo. Diyan din yung portion po na praise sa Lumang Tipan, mayroon din sa New Testament. Sabi nga ni Pablo sa unang Corinto chapter 9, mababasa mo na agad dyan. Talaga mga baka lang ba? Ang sabi niya, huwag mong silang baka habang nagigiit. Ang sabi ni Pablo sa Lumang Tipan, bilot niya. So ang sabi niya sa, talagang baka lang ba?
ang inaalala ng Diyos, hindi, kundi yung mga tayo, kundi yung mga magagawa. Kaya sabi niya, yung nag-ministro, yung nagtuturo, dapat bahagi ng income nung tinuturuan. Tingnan po niya mga offerings ng mga Israelita, doon yung galing. Sapagkat ito'y salita ng Diyos, sabi ni Pablo, kaya dapat gawin. Kaya pagdating ng Galacia, itinuro niya pa rin yan. Matthew 6, verse 6, portion ng income, bahagian yung nagtuturo. Pagdating ng verse 7, ang sabi niya, tingnan niyo sa verse 7, ulitin ko po yan. Punta natin ang Galacia. Yung bang portion for the priest ay biblical, scriptural. Punta po tayo sa Galatians 6, verse 6. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo, sa English po, sa New Living Translation. Sabi niya, those who are taught the Word of God should provide for the teachers, sharing all good things with them. Okay, sa Tagalog. Sabi niya, yung mga tinuturuan, dapat bahagi ng kanilang biyaya. Sabi yun, bahagi ng kanilang income o biyaya ay kanilang bigyan. Ang nakalagay po sa ibang salin, portion. Sino ba portion? O tinatawag po ngayon na kung mahilig ka sa porsentuan, percent. Ilang porsyento ang tithes? 10%. Yung offering, bahala ka kung ilang percent ang kaya mo. Yung portion for the priest, bahala ka, percent niya, kasi bahagi ng pare, sabi doon. Tingnan nyo, ito yung portion for the priest, sabi niya. Those who are taught the word of the word God should provide for their teachers. Sino word provide? Ang ginamit dito, provide. Should provide for their teachers. Sino daw mag-provide para sa kanyang guro? Yung tinuturuan. Okay. Sharing all good things with them. Pag pinasa po natin sa magandang balita, tingnan nyo. Ang tinuturo ko po ngayon ay tungkol sa financial na pagtuturo, tungkol sa about sa atin, para kung gagawin po natin, pagpalain tayo ng Panginoon. Okay. Galatians chapter 6, sa Tagalog po ito. Verse 6. Ayan. Sabi niya, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Ulitin ko. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. So dito natin tuturo po yung percentage kung anong kaya. Dati, meron po kami nung November, tumigil kami sa pagpapamento. So wala kaming inventor. So wala kami ngayong priest na bibigyan. So yung aming portion for the priest, pinagbigyan ko ang asawa ko para makita niya yung difference nung mayroon kang priest sa kang wala. Wala, may mentor ka sa wala. So kaya yung aming portion for the priest, napupunta dyan sa portion for the priest. Yung portion for the priest, para sa akin yun. Yung mga nandyan, napupunta dyan, ang porsyentong binibigay nyo sa portion for the priest, ay para sa akin po lahat yan. Pero ang ginawa po namin mag-asawa, hindi po namin kinuha yan. Yan po ay isinusweldo natin sa mga tumatayo dito sa church. Yung mga workers na nagpapagamit sa Panginoon, kami magsusweldo sa kanila. Kaya pag lumaki po yan, mayroong sweldo o allowance yung mga pinapatayo natin sa babae ng Panginoon. Okay. Pagdating ng verse 7, sabi niya, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya kung dito sa lupa, hindi natin ipinamuhay ang salita ng Diyos, yun ang harvest natin. Ngayon, pag in-apply natin ang salita ng Diyos, i-practice natin ito, nag-practice tayo ng tithes, nag-practice tayo ng first fruit, nag-practice tayo ng hagay, nag-practice tayo ng portion for the priest. Sinasabi ko sa inyo, yun po yung may dalang harvest. Ang tithes for protection.
Ang dala po niya protection talaga pag ginagawa po natin. So ang dala po ngayon na declaration ay simple lang. Tingnan niyo ang salita ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, ang mapagkatiwalaan sa maliit na halaga, ang sabi? Ang mapagkatiwalaan sa malaki. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na halaga, hindi mapagkatiwalaan sa malaki. Kung dito sa lupa, ang sabi niya, hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan o sa maliit na halaga, paano kayo pagkakatiwalaan ng tunay na kayamanan? Nakikinig ko kayo mga kapatid. Kaya dito sa church, ang panuntunan ko sa akin bilang pastor, ang panuntunan ko na pwede kong pagkatiwalaan ng ministry ay yung mapagkakatiwalaan ng pera. So kaya tinitingnan ko po kayo, paano ko kayo malalaman kayo mapagkatiwalaan ng pera? Dahil ang sabi ng awit 139, wala naman talaga tayong pag-aari. Ang may-ari ang Diyos. At tayo mga steward. Tayo mga katiwala lamang ng Diyos. Ng lahat ng ito. So kung ano man mayroon ka, pinagkatiwala sa inyo ng Diyos yan. Mapalad ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Ngayon, kung pinagkatiwalaan ka, maging tapat ka sa pagiging katiwala. Gusto nyo maging Christian? Ito yung turo ng pastor ng CCA. Ang sabi niya, if you want to succeed, sabi niya, meron akong ituturo sa inyo, sabi niya, number 1, sabi niya, don't be greedy. Sabi niya, huwag kang maging sakit. Bakit? Sapagkat, sabi niya, lahat naman ng iyo, iiwanan mo rin. So huwag tayong mamuhay ng sakit. Hindi lahat ng sa atin ay atin. Tinuturo ko niya ito, tinuturo ko ngayon. Ibig sabihin, alamin mo. Tapos pangalawang turo, sabi ito, don't money bigat. Sabi niya, huwag mong gawing Diyos ang pera. Yan ang isang turo niya, huwag mong gawing Diyos ang pera. Magandang tools ang pera, pero ang Diyos hindi masamang maging Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi maaaring maging dalawang Panginoon. Salapi at ang Diyos. Okay. So hindi pwede maging Panginoon. Ang pera ay mabuting tools, pero huwag gawing Diyos. At ang sabi niya, pangatlo, ang turo niya, sabi niya, trust God, obey God. Yan ang sinasabi ko niya. At mapapabuti ka. Yan ang lesson. Kaya kung ngayon mag-declare po tayo, kahit mag-pray tayo na wala ngayon, ganito, ganyan. Hindi mangyayari yun. Pero ang deklarasyon mo ay ganito, wala ngayon Lord, ano mang mga salita mo na nagsasabi ng patungkol sa pagpapala, gagawin ko. Para mga Israelita din, sabi ni Joshua, today, you must declare kung kanino kayo. David si Moses, noong nagkasala ng mga Israelita, gumawa na sila ng Diyos-Diyosan, bata. Ang sabi niya, lahat ng sapanin ni Yahweh, pumunta sa lugar ko. So yung mga nag-declare, kami kay Yahweh, kaya naman mangyari po yun, bumugang lupa, linapon po yung mga tao na nagdeklara ayaw namin kay Yahweh. So it based on your declaration how to obey God's word. So you are free. Malaya ka. Hindi ka pipilitin. Hindi kita pipilitin. Malaya kang i-choose sapagkat ang sabi ko sa Bible, doon sa binasa natin sa Deuteronomy, kung balikan natin. If you fully obey, sa English ko nakalagay maganda eh. Kung tanongin natin ang Deuteronomy 28 verse 1. Ang sabi niya, if. See the word if. Ibig sabihin optional. Kung sino mag-a-apply. Kung sino yung gagawa. Ang sabi niya, kung sino yung magpapractice ng salita ng Diyos, yun lang talaga. Bakit pastor yung mga mayayaman na mga hindi naman mananampalataya, hindi man sila papractice ng ganyan. Pero lalo silang umunlad. May dulo naman din sila kapatid. Hindi ko man sila namamatay, buhay nila papunta na sa impyerno. Iba ka doon. Ang pinag-uusapan po natin yung mga mananampalataya, blessings sa mga mananampalataya na ayon sa kanyang salita na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. At kung paano tayo ituturing ng pamilya ng Diyos.
Kung gusto natin maituloy ng pamilya ng Diyos, simple lang po, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Bakit yung mga sinasabing Panginoon, hindi papasok sa langit? At yun lamang sabing tumutupad sa salita ng aming mga nasa langit. Tapos kung sa dulo, ano sabi? Lumayo kayo sa amin kayong mga gumagawa ng masama. Okay. Ano po yung mga gumagawa ng masama pero nagsasabing Panginoon? Kumikilala naman kay Lord pero masama. Ano ba ang turing ni Lord sa mga hindi tumutupad sa salita ng Diyos? Ha? Tama. Yun ang katapat. Kaya, nagsasabi kang Christian, pero hindi naman ginagawa ang salita ng Diyos. Anong tawag yan? Ha? Yun. Bakit? Sapagkat sabi ni Lord, obedience is better than, mas mahal ni Lord ang tumutupad sa kanyang salita. Kaya sa atin, maganda po yung mga kinanda na panguna ni Marlene, maganda po siya. Kasi patungkol yun, ito yung lalim ng kantang yun. Hindi lang basta panghawakan. Hindi mo may hawak ka, pinanghawakan mo lang promise mo. Anong promise na mayroon dyan na pinanghawakan mo? Sabi niya, gusto mo. Ang daming promises sa Bible na pwede mong kunin. Ano bang klaseng promise ang gusto mong panghawakan, mga kapatid? Ayan, yan tayo. Ngayon, mag-declare tayo anong klaseng promises sa salita ng Diyos ang gusto nating panghawakan. Gusto mo umunlad ka sa iyong pamumuhay? Gusto mo ng proteksyon bilang naglilingkod sa Diyos ngayon? Kasi ngayon, tingnan ninyo mabuti ang pagkakaiba ng sumusunod sa salita ng Diyos na ina-apply natin. Kasi sa Merkules, nasa iligan po ako, ito din ang teaching. Ang paksa po nila, Deuteronomy din. Na ang sabi niya, ang mga pagpapala sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. So, Word of God din. Magkikilim tayo ng promise ni Lord. Tanong, ginagawa ba natin yung patungkol doon? Kaya nabanggit ko ngayon. Kung mayroon kang argumento pa sa text, problema yun. Ngayon, ang hamon ko sa inyo, maghanap ka sa New Testament na binawal ni Jesus yun. Pwede ka na magturo, huwag mong ikapo. Meron na nasulat na bawal? O pwede kang gumawa ng doktrina, bawal mong ikapo. Pero bakit ang iba gumawa ng doktrina, nagturo na huwag ka na mag-ikapo? Kasi walang mababasa ng ikapo ang mga apostol. Wala daw kay Pablo. Kay Pablo ka mas matindi. 100% nga kay Paul. Yung project natin mo, pastor, wala na yung New Testament. Bakit may project ang mga taga-pulito para sa mga Israelita? So ngayon, pwede kang maggawa ng kahit anong project. Bakit tayo mayroong project kakay? Kasi yung lupa, hindi mo atin. Yung templo natin, yung bahay sa natin, pagbabago natin malaki, mas maganda. Para pag maganda, mas maraming lumadalo, may tindihan yung mga lumadalo. Amen po ba? Tapos ang gagawin natin. Kaya may proyekto tayo. Kaya ngayon, gusto ko nang ipagawa sa labas, pero hindi mo pwede. Kasi kung pagawa ka walang pera, hindi mo na kaya. So siguro, ilang taon pa mong iipon tayo. Kalooban ng Panginoon sa Hagay. Meron na tayong kunting naipon sa Hagay. Yun po yung ibang ginastos dyan sa pagpapagawa dyan. Ang iba nga dyan, donate ni Brother June. Buha siya ng tao para tulungan. Kasi nagpo-project po tayo ng pagpalalaki. Pagkaganda ng nagalit na si Marlene dyan dahil hindi ako nagpang-meeting. Totoo naman. Nagdidikta-dikta na lang daw. Kaya susunod, meetingan natin yan. Magbabago tayo sa meeting. Kung gagawin natin. So napakahalaga, mga kapatid. Totoo naman yun. Inapos lang. Pero ito, ang lahat ng gagawin po natin ay ayon sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kung wala sa salita ng Diyos, huwag natin i-impose. Halimbawa, Christmas. Kung natin i-impose ang Christmas, mag-celebrate tayo ng panganak ni Lord, pero hindi Christmas ang tawag doon. Lala mo sinabi ng Bible. Si Webster, si Dictionary, may sinabi kung kailan sinimulan. 12th century daw eh. Doon unang ginamit. Sabi naman ng Britannica, isang papa ang nag-implement, isinabay sa pagsampa sa araw. Insulto pala kay Lord yun. Yung celebration ng Christmas. So mag-celebrate tayo, bakagin natin anong tawag natin. Thanksgiving. Alam pa ka natin doon, magaling Thanksgiving natin. Tawag sa pagkain. O diba? Nasunod. Gandahan pa natin. At habang gumaganda, meron pa tayo isang dapat i-practice. In church, sa family.
yung pagkulang sa atin. So, magpapractice po tayo kung ano nasa Bible. Lahat ng binabagay ko po, hindi ko po tinuturo yan nang wala sa Bible at hindi practice. Yung portion po na priest, akala ko, Old Testament lang yan. Meron pala sa New Testament. Tinuruan niya na Apostol Pablo yung mga tao. Even sa Corinto, sa Galacia. Portion, sabi niya, bahagi ng inyong, sabi niya, pagpapala, ay bigyan ninyo ang nagtuturo. Ang sa Tagalog, napakaganda sa Tagalog, maganda sa Tagalog, sabi niya, yung lahat ng klase ng tinatamasa, bigyan mo ang iyong puro. Hindi yung para sa kapakanan mo lang, sinabi ng Bible yun. Talagang baka lang ba talaga hinihinting ng Diyos? Hindi. Tayo. Kung halimbawa si Jaira, nagtrabaho, o kaya yung, sabi bahagi, ano ba meron ka? Kung i-apply po natin yan, ipupusin po natin yan sa priest, marami po tayong manggagawa. Gaganda po, magkakaroon tayo ng sarili ng opisina, mayroon tayo ng opisina. Hindi naman nag-opisina, hindi natin susweldohan yun. Sa mentor ko nga po, may sweldo yun. Magsimula rin po siya sa silong lang ng tulay. Pero nang in-apply po niya ang mga biblical givings, biblical finances, umunlad po sila. Ang kagandaan sa kanya, kahit hindi na po kami nagsisend ng devotion sa kanya kasi nagtumigil na po kami ng isang buwan, ng January. Kung sabi niya, Jay, babalik ako ng January. Kahit hindi na kami nagsisend ng devotion, siya continuous siya. Hindi niya ako binibitawan. Ganun po siya ka-consistent as a mentor. Kasi alam niya mayroong nangyayari laban sa isip. Pero po yung aral na nangalita ng Diyos, nandyan. One time, nagdala siya ng message, sabi niya, kumusta na kayo? Sinagot ni Jay. Sabi ko, kung sagutin mo, di ba titigil ka? Sinagot niya, anong sagot sa kanya? Simple lang sagot sa kanya, God bless us because of our obedience, not because of our motives. Nung binasa kong Bible, nasa Biblia, oo nga naman, si Saul nga naman, maganda naman ang motibo niya, iba nga lang, taliwas sa salita ng Diyos. So, tingnan po ninyo ang inyong mga sarili. Kayo po ba may kanya lang yung motibo? Ano ba ang motibo natin sa paglingkod sa Diyos? Ang motibo ba natin ay pagsunod? O may sarili tayong motibo sa paglilingkod? Ito, halimbawa ng panahon ni Marlene. Ang dalaga pa si Marlene. Marami yan sila na kasabayan niya. Ang dami mong atin na mga binata. Ang tanong, plano kang sumunod sa Diyos? Hindi. Sabi ni Ninang, ang motibo niya, makasungkit ng dalaga dito. Ang natural lang, si Marlene lang Nasaan yung iba? Nasungkit. Pagkatapos mapakasawa ng iba, wala na, hindi na nakabalik kay Lord. Kasi bakit? Yun lang talaga ang motibo. Hindi lang talaga pabili ko. Kaya ngayon, ang challenge ko sa inyo ngayon, ano ba talaga ang purpose natin sa buhay? Maglilingkod ba tayo sa Diyos o mayroon tayo ibang motibo sa paglapit natin sa Diyos? So kaya ang deklarasyon ngayon, nasa sa iyo. Ano ba ang gusto mo? Kaya yung mga pinalo ng Diyos at nakabalik, maganda ang magiging deklarasyon nila. Bakit kung katulad ka ni Joshua, magsasabi, as for me, in my house, we will serve the Lord. Ano man ang mangyari, kay Lord kami. Ngayon tanong, sa panahon mo ngayon na kalapit ng end times, ano ba ang deklarasyon natin? Pag nagkahigpitan na liba pagdating ng araw. Kapag nag-implement na ng tinatawag ng mga batas na pang one world government, pang one world religion, tapos nag-implement na ng mga digital mark, i-start na sa Amerika ngayon. Kaya ngayon, may promotion na ngayon January sa Amerika. Sabi ko, Jay, kumusta yung pamilya mo doon sa Amerika? Yung mga kamag-anak mo, baka may mga undocumented doon. Kaya rin. So mga kapatid, ang future natin ngayong 2026, nakabase sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen. So kung meron tayong susundin, hindi opinion ni Pastor,
Yung pang sinasabi ni Lord ni Pastor, opinion ba ng Bible? Hindi. Pag hindi, huwag mo sundin. Huwag tayong mamumuhay ayon sa opinion ng iba. Ulitin ko. Opinion dapat ng salita ng Diyos ang sinusunod natin. Huwag tayong maglilipod sa Lord dahil sa motibo natin na iba. Dapat ang motibo natin, paano natin gagawin ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Joshua, sabihin nyo ngayon. Ngayon, magdeklara kayo. Kaya Ezra nga, hindi. Alam mo ba yung itsura ng tao nakatayo tapos pinagdideklara? Eto si Joshua, nasa entablado mo pa. Yung mga leaders ng mga Israelita, pinuntahan ni Joshua, ay ni Israel. At anong ginawa? Sinabunutan. Sabihin mo ngayon. Oh. Di ba? Ano kaya itsura? Kakalayo ka niya. Magdeklara kayo kung sa Diyos ka o hindi. Ihiwalay mo ba yung mga asawa mo unbeliever? Magdeklara kayo ngayon. Pati palbas. Iyuyug yung palbas. Kaya naman may palbas sa mga Diyo. Palbas kinaganyan. Sabihin mo. O di ba? Kailangan mo pa tayo dumating sa ganun? Oh, kabataan. Kabataan tayo. Ano ba ang word of God? Susunod si Derek. Oh. Inajaira, pinaninitor, lahat ng mga kabataan ngayon, nag-aaral talaga. Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Unang Korinto 6, 14 hanggang 19. Unang Korinto 6, 19, 20. Ano sabi? Huwag kang makikipagrelasyon sa hindi mo panunod. Ibig sabihin, sabi ng Word of God, huwag kang mag-boyfriend ng unbeliever. May opinion ka, Pastor, siya gusto ko ba? Ano opinion mo yun? Ano bang opinion ni Lord? Ano ba? Ang pagsunod ay higit sa handog. Masaya si Lord kapag deklarasyon mo sa sarili mo ganito. Halimbawa si Jerry, ako si Dera Rumawa, nagdideklara, hindi ako mag-boyfriend ng unbeliever kahit tumanda pa ako ng 40. Masaya si Lord. Alam mo, nagdeklara ako ng kanya, okay mga kaya Lord, never akong nanligaw sa unbeliever. Kaya ang karanasan ko, nanligaw ako sa unbeliever ng 7 taon, muntik ko nang makausap. Kasi may deklarasyon ako bakit sa pagsunod kaya kung tuwa yung mga tao, gusto ko si Pastor magsalita sa mga ano tawag mo, yung love and courtship. Kasi marami silang matutunan sa akin, lalo pag nagkwento na ako ng love story, yung aking paano ako nanligaw ng 7 taon, muntik ko nang makausap ng matino. Nakausap ko naman, kaya hindi ko makausap ng matino. Say, 7 taon, kung ikaw natagal ka, kasi bakit? Nagdeklara ako sa pagsunod sa Diyos. So yung mga magdideklara ng kanyang buhay, yung ibang mga kabataan na tinuruan ko niya sa paligid dati, nag-suffer. Sapagkat hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. Kahit dito sa atin, yung mga nagpilit dito ng unbeliever hanggang ngayon, nag-suffer po sila. Sila wala yun. Bakit? Hindi naman nila sinunod kasi ang salita ng Diyos. Pero kung sumayaw kayo, hallelujah, praise the Lord. Pero hindi naman sinusunod ang salita ng Diyos. So ano mangyari? Mahigay pa rin. Kaya sabi ni Lord, hindi lahat ng nag-hallelujah o nag-praise the Lord ay sa langit pupunta. Yan lamang nag-a-apply ng apply. Yun lang nagpa-practice talaga ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, yun ang i-declare natin sa buhay natin. Ano sabi dito sa Bible? Hindi kayo mamumutang. Kami dyan sa binasa natin, hindi kayo mga huli, kayo mamumuna. Pag isusunod natin, i-apply natin ang salita ng Diyos. So kaya ang salita ng Diyos, hindi na kailangan paggawa ng argumento. Ang gagawin na lang natin gagawin na lang natin. Pag sinabing, huwag kang believer, ang prayer mo, hindi ang believer. Pastor, wala naman kasing buha po sa simbahan natin Yun ang katwiran ng iba. Ay, naku.
Ang daming simbahan, may DIL, may CCM, ano? Sabi nga ako na ako binata pa, nakita ko ng pastor, yung pastor, sabi niya, Methodist, kalbong-kalbo na. Nakita ko sa prayer lang, pastor, may asawa na po kayo. Hindi ko binata pa ako, ay pastor, may payo ako sa iyo. Pumunta ka sa akin sa church sa Cavite, pumili ka, madami doon. Ha? Kaya pupunta ako sa church na bumili daw kung alimang gusto ko doon, madadala ko ba uwi? Ha? Eh siyempre, pagkakasal ko, iuwi ko na sa church, di ba? Ganun lang kasi eh. Kaysa umanap ako sa unbeliever. Sabi niya. Minsan, nabubuhay pa si Nung Bani Ramos, yung isa sa tumayo sa aking tatay-tatayan, yung isang tatay ko, mentor ko. Nung mamatay siya na, wala na akong tatay na isa. Yung kumakatok doon sa simbahan sa baliti na pag kumatok parang hindi ko na, kaya katok dito. At wala ka na naman ng meeting, anong ginawa mo? Ganun siya bilang tatay ko. Kaya pinapupunta ako doon sa church niya, alam mo yung Bethel? Pumunta ako doon. Pumili ka doon, ang dami doon. Kahit yung anak ko, kumakusto sa'yo. Biro mo pati anak niya, si Ma'am Lea ba yun? Kaya naalala ko tuloy nung mayroong pinag-aaral yung anak ni Baling dati, si Baling Joseph. Si Nunoy dati, nag-aaral sa Hieronimo. Ay nagka-copying classes, hindi pumapasok. Nung pinapupunta ang magulang, hindi pumunta ang magulang. Sinamahan ko, sabi ko siya, para maayos ang pag-aaral mo. Pagdating ko doon, ang advisor si Lea, kaya naman pala ang lakas ng loob niya eh. Pastor ang ano eh. Hiya ako eh. Anak ni Ninong Bani. Yung mga kapatid, napakalaga na kung tayo mag-a-apply ng salita na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, may tanong agad tayo. Tungkol sa mga kumagalagan ng kapinataan, ano bang sinasabi ng Word of God para dyan? Yun ang i-declare natin. Sino ba declare? Mag-i-declare ka talaga. At tutubunin ka naman ng Panginoon. Magpapalain ka dahil ginawa mo ang kanyang salita. Siguro ngayon, kung narinig po ninyo ang mag-a-apply ng mga kadalagan kapinataan dito at susunod sa salita ng Diyos, sigurado maraming pagpapalain ng Panginoon. Magiging maayos ang buhay. Kasi mag-a-apply. Nalala ko si Christine, yung nanligo sa kanyang unbeliever. Gusto niya. Guwapo eh. Tinuruan ko ng salita ng Diyos. Nangising siya. Sabi ko, mag-declare ka ngayon. Susunod ka sa salita ng Diyos, hindi. Bahala ka. Nang wala na yung pagkita, susundin ko ang salita ng Diyos. Kaya nung makita niya, sabi niya, guwapo ka lang. Pero hindi kita sa patulan. Kaya, paano ko ngayon sa mga kapatid ngayon? Meron ng existent. Mananampalataya ka, pero yung girlfriend o boyfriend na hindi mananampalataya, ay challenge ako sa iyo. Ngayon pala yung pag-pray mo na makakilala kay Lord para hindi ka mahirapan. Kasi bandang muli kung sasuffer ka dyan. Bakit? Pagsubay kasi kay Lord yun. Remember, huwag niyong kalimutan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang pagsuway kay Yahweh, o pagsuway sa salita ng Diyos, ay kasing sama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at tulad ng isang panggugulang. So yun ang kamats ng disobedient. Kaya mahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Kaya ngayon kami mag-asawa, pag may income, kahit lang yan, kahit 50 pesos lang yan, alam nyo, minsan doon tayo mahina. Hindi natin iniisip. Kaya yung mga tumatanggap ng allowance, kahit maliit lang yan, siguruhin po ninyo kung sunod kayo sa Panginoon, i-apply nyo. Kahapon, bibili si tatay ng 100, kita ng cottage. Sabi ko, nabariya ka ba dyan? Kasi tatanggalan mo ng tithes, tatanggalan mo ng offering. Sabi ko, balik 30 yan. Sabi niya, 10 sa tithes, 10 sa offering, 5 piso sa hakay, 5 piso sa pusong pudagwis. Lahat yung nakachap-chap.
Sabi niya, ako nang bahala dyan. Sabi niya, ilagay na siya lalagyan. Kasi bakit? Prove na namin po yun. Hindi ko ito ipangangaral kung hindi ko ito ginagawa. Kasi mapupulad tayo sa mga paraseyo at mga iskriba na nangangaral pero hindi naman sinasagot. So kaya ngayon, starting in January, yung kung mga disciples na nag-a-undergo ng ang tawag natin dito na ID, tutuloy-tuloy po natin yun at doon natin po pag-uusapan po ito. Isa-isa. Para pag nagre-record po si Erlene, si Erlene volunteer, si Marie volunteer, si Bobby volunteer pa. So lahat po ng mga natin ay susuplayan po natin ng portion for the priest. So para malaman po ninyo kung ano nangyayari sa portion for the priest na yan, lahat po ng income niyan, linggo-linggo, tinatanggalan din po yan ng pagka tinanggap ni Jenya, tinatanggalan din po yan ng tithes, tinatanggalan din po yan ng offering, 10%, at pagkatapos yung tira po niyan, yun po yung sinatap-chap ni Pastora para ipang swelo doon sa kanyang mga manggagawa at gumagawa nito. Okay, yung pong portion for the priest. Tapos po yung kapan, yung tithes and offering, diyan po kinukuha yung ibang mga gastusin. Yung allowances po din, kinukuha. Ang batas ng PMC, para malaman po ninyo as a whole, sabi transparent tayo eh. Para malaman po ninyo, ang income ng church na to, sa portion po na dito, tithes and offering, kasi po yung hagay, hindi pwedeng galawin. Magagalaw lang yan pagka mayroong gagawin. Doon tayo gagastos ng para sa nakadesign lamang po yan sa pagpapagawa ng ating bahay tipunan.